Parang, ano, may kulay doon sa skin. Yes, parang may outer ring siya na color pink. May pink siya sa skin. Sobrang tamis. Mas matamis. Mas matamis to. Mas matamis to. Mas matamis si Asunta Tree. Sarap. Ano, sir? Na may idea ka na anong itatanim mo? Yeah. Ito. Lahat na kukunin ni Joel. Orange grenade saka ano. Asunta Tree. Anong breaks nito? Break score po ng Asunta Tree, over 20 din to. Roughly 21 to 23. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works. As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Wow! Buti ba ikaw naka-t-shirt? Hello po. Sir! Andito tayo ngayon sa Bulacan Dragon Fruit Depot kasama si Kevin Eliscopides. At marami na tayong collab na nagawa. At lately, di ba, kasama natin si Kevin doon sa Agribusiness Connect. Isa sila sa panelist doon sa high value crops, which is high value talaga yung dragon fruit. Thank you, sir, sa pagbisita po ulit. Welcome guys ulit dito sa Bulacan Dragon Fruit Depot. Ayun, sabi nga ni Sir Buddy, nandito ulit ako kasi inuwi ko ulit yung ating Agribusiness Connect. Ayan. Sobrang saya sa event, guys. Naipakita namin doon yung nakapagpatikim ulit kami ng fruits, ganyan, yung drink natin. So, very successful. Ayan. So ngayon, andito tayo sa parking area. Kevin, ano ba to? For delivery lot to? Yes, sir. So, ito po, in process tayo na mag-deliver sa Pangasinan, Nueva Ecija, and so ito po, pakita natin na puro rooted na sila. So, yan pong mga planting materials na yan, sir, is namumunga na sila within 4 to 6 months. Oh, I see. So, kagaya nito, so yung kasama talaga yung roots niya, meaning, pagdating dun sa kanila, ready, transplant na yan. Transplant na lang, sir. So, ito pong, kaya po gustong-gusto ng mga clients natin yung planting materials because sabi nga nila, 100% sure buhay na. Ang survival rate? Yes, sir. Wow. Opo. Walang mortality? Yes, sir. Opo. Talagang, pag nagpadala po kami niyan, naka-box po ng maayos. Ito po kasi is for pick-up itong mga nakasako. Pero, pagka po for delivery natin... Yung mga shipment ng malalayo? Yes, sir. Ano po, yung shipments po natin, we can ship worldwide. So, pwede pong mag-start ng farms anywhere. So, anong mga varieties yung mga order ngayon? Yes, sir. So, ito po, so dito po sa Bulacan Dragon Fruit Depot, we have over 200 varieties. So, dito po, I think, we have the Asunta 5, we have the Bahamut, Townsend Pink. Meron tayong mga new varieties din na inuumpisahan na natin sa mga clients. Pag nagpadala po kami, kasi typically, mamaya pakita natin sila, sir, na bumiyahe pa from Ormoc. Ayan, introduce natin sila Sir Joel Ngo. Ayan, Sir, join ka sa amin. Sir, ayan, from Ormoc pa. Ayan, sila Sir Joel. Hindi natin ina-expect na magkikita tayo dito sa Bulacan Dragon Fruit Depot. At sila Sir Joel ay na-vlog na rin natin sila, no? Isa sila sa mga advocacies naman nila ay tungkol sa agarwood. Yes, agarwood.
Yan. And right now, sir, bakit? Ba't kayo dito sa Bulacan Dragon Fruit Depot? We're trying to explore sa dragon fruit intercrop sa agarwood. Agarwood. Perfect. Perfect ba, sir? Yes, sir. Pwedeng-pwede. Nakapakita ko nga kala sir kanina na yun pong ating area is pwede nating idagdag yung even in a small area na 2,000 square meters. I think yung plan ni sir is to start with 1,000 square meters. Yeah. Kasi yung 1,000 square meters, sir, is good na siya for half hectare worth ng Half dragon hectare. fruit. Yes. Kaya po sabi ko, hindi naman kailangan ng ganung kalaking space. Although, obviously, kala sir, is hindi problema ang space. Alam na. Opo. Wala po tayong problema. Walang shortage ng land sa space ni sir. Pero, since gusto ni sir is mas compact, yung farming mas madaling i-manage. Kaya po, nasuggest natin yung ating semi-greenhouse na setup. Tama-tama yan talaga na kailangan mag-intercrop kasi syempre, alam naman natin yung agarwood. Years din, sir, no? Tagal pa. Matagal-tagal. So, habang naghihintay ka, dapat kumikita yung farm. So, perfect na dragon fruit. Kasi ilang months lang, Kevin? So, dito, sir, is 4 months lang. Kung makita po nila, sobrang laki ng mga planting materials. Kaya na nga, pinabuhat ko kay sir, ang isang ganito, about 2 kilos po ang isang halaman. Tapos, pag nagpadala kami, may roots na siya. May roots. So, sabi nga ni sir, tamang-tama habang naghihintay kami sa aming tanim, we can incorporate your hybrid dragon fruit. So, ayun sir. So, Kevin, dun sa dami ng varieties mo so far, no, ilang years na rin in operation, ano ang mga pinakamabili na varieties? So, dito po, talagang yung mga unique varieties natin. Although, lahat naman po is good sellers and pero yung favorite na napapansin namin are the oranges, yellows. Kasi bukod sa maganda tingnan siya, masarap kainin. Yung brick score natin is mataas and it's low glycemic index. So talagang perfect siya for everyone. Sir Joel, so ang plano mo doon sa farm, magdedicate ka ng isang area kung asan yung parang dragon fruit mo na parang naka-greenhouse. Ganun ba yung plano? Hindi yung something na may agarwood, may naka-alternate sa kanya na dragon fruit. Hindi ganun. Hindi. Parang yung nakita natin sa Ayan. Mamaya, lapitan natin yon para ma-showcase natin, Kevin, gaano kaganda Yes, sir. yung farm. Ayun nga, nabanggit ko nga din kay sir na pagka may ganun siya, pwede siyang mag all year round na bungahan eh. Kasi mamaya pwede na din natin pakita na actually sir, I think nung last time nagpunta ikaw dito, wala pang ilaw yon. Pero ngayon is nagpapailaw na po tayo. So dahil sa pailaw, kaya all year round nagagawa mo na. Yun po yung new technology dito sa aming farm na inadapt namin with a semi-greenhouse. Okay. So anything else na importante as far as dito sa pag-pack ng planting materials before tayo mag-tour sa ibang part ng farm? Yes sir. So eto po, mahalaga lang, nakikita po natin dito talagang yung mga farmers natin, careful yung preparation. Talagang pinupunasan pa, ha? Opo, hand prepared. Baby. Bakit kailangan punasan? Para lang sir bawas din ng extra soils para mas magaan dalahin. Oh, I see. Akala ko para justified bakit mahal. 'Di ba magandang deal 'yon na 100% Sir Joel makukuha mo tubo. Okay. Magkano ang halaga? Ito sir is I would say na they are reasonably priced for the quality you get. Okay. Yung po kasing ang pinakamahalaga po sa farming is pinakakalaban natin is oras, 'di ba po? Kami po, yun ang aming tinatanggal na sa farmers na hindi na sila ganun katagal maghintay kasi time is always equals money, di ba po? So, eto, in 4 to 6 months lang, mamumunga na kayo. So, I would say na
for the price, okay siya, sir. Okay. Butit Yes, hindi ka naubusan ng planting material kung ganito kadami lagi order mo, Kevin. Yes, sir. So, ano po tayo? Dito po sa aming farm, we also have another area actually na sa likod po ng old house. Mayroon po kaming 1 hectare worth na tanim na puro yung aming rootstock Puro lang. rootstock lang. Yes, so that rootstock po is pinili talaga namin yan over the course of many years. Hinanap po namin kung ano yung best suitable para po sa ating gagawin na plano sa pagtatanim ng dragon fruit. Ito po, ano siya, parang kasi yung rootstock yun yung parang pinaka-vacuum ng nutrients. So ito po is nakuha namin siya from Thailand pa, yung variety na napadami din natin dito sa Pilipinas. And ngayon siya po yung ginagawa namin na rootstock. Po, pero hindi naman tayo, sir, naubusan. Meron lang, nadadagdagan lang ang lead time sa mga orders. Sabi ko nga kay sir, kasi sabi niya, okay, paano ba yan? Gaano ba katagal? Sabi ko, around 6 to 10 weeks po ngayon ang aming lead time. Nagmamadali ka na ba, Sir Joel? Tamang-tama lang gawa ng Prepare. Kasi pag nag-umpisa, sir, ano na po sabi ko nga, ilalagay na namin kayo sa timetable namin na, okay, week 1, ito gagawin, week 2, ito. So, kataon na. Ang pinakamahalaga lang is we start with the planting materials, tapos ano na yan, dire-diretso na po yan. Yes. At by next season, for sure, sir, meron na kayong prutas. Okay. Hopefully. Yes. I think we have to go doon sa bagong farm. Opo. Anong tawag mo dito? Semi-greenhouse, sir. Semi-greenhouse. Para sa, yun yung magiging setup ni Sir Joel. Ayan. Distant Pang big time talaga, sir. Mas maliit pa dyan. Okay. Sir, 1,000, 2.5 times niyan yun. Sige po, tingnan natin Tara po. yung semi-greenhouse. Additional siguro pa, payong Laki ng improvement ng farm. Thank you, sir. Thank you Ganda. po. Ito po. So, eto po, makita natin dito, sir, ito po ang ating semi-greenhouse. Ito po yung, sir, yung, ang capacity nito is times 5. Times 5. Times 5 po. So, actually, sir, ito is first of its kind na design. Ang bunga, this is about 600, 700 grams. And all year round po pwedeng mamunga. Okay, isa-isahin natin. As far as itong shade mo, anong material to? Ano to, sir? UV plastic po siya. We also sell it here in the farm. Yan po ay 70%. 70%. Opo. And sir, alam mo, sobrang tibay niyan. Ito po, pag nililinis siya ng tao, tinatayuan yan. Oo, talaga? Yes, tinatayuan siya. Walang, hindi nagka-crack o napupunit man lang. Ilang bagyo na din ang nagdaan. So ano ang advantage? Bakit naka 70% na UV plastic ka? Sir, ang napansin po naming advantage is mas maganda yung skin nung parang Bello Beauty, yung mga Kasi hindi na skin. ulanan. Opo, hindi na ulanan at mas madali lang i-maintain yung mga halaman. Okay. Although hindi naman po necessarily needed, pero masasabi ko na it's an advantage to have it. Kagaya nga po ng lagi kong sinasabi sa mga tao na, sabi ko din kay Sir Joel kanina, I think around 95 to 97% of Filipino farmers na nagda-dragon fruit farm, they don't have roof. So anyone can really, or everyone can really start without a roof, mainly because of the costing, ganyan. And then they can always add later on pag nakakabenta na. Pero syempre si Sir Joel,
bubungan na natin kaagad yan. Sir Joel, any questions? Total, ikaw yung nagbe-benchmark. How often yung yung maintenance pag ganito mas less, di ba? Yes, sir. Opo. Alam niyo, sir, sabi nga po nila, in 1 hectare worth of plants, okay lang daw na ma-maintain siya ng 1 female farmer. Yun. So, Yun ang hindi po siya ganun ka labor intensive. Kasi Okay. po, ang dragon fruit po natin, cactus po siya. So, yung pong kanyang pag-aalaga, pag-maintain is less compared to other crops. And pag naman po, syempre, kami mag-start ng inyong farm, ano po yun, gagawa tayo ng group na kung saan yung inyong mga farm hands can easily talk to our team na i-guide namin kayo with all the protocols and everything. Kevin, yung sinabi mo na 1 man labor per hectare, Yes, sir. is that for the new setup like this or from the traditional pa? Actually, sir, yung nagsabi po noon is the kauna-unahang farmer ng dragon fruit sa Pilipinas. So, she is talking about the The traditional. traditional. Okay. Samantalang kung ito po ang setup, mas madali pa ito. Aha. So, baka pwedeng half day lang siya, sir. Half day. less time. Okay, bakit nasabi natin na yung supposedly planted for 1 hectare ay kaya mo na siyang i-grow sa 2,000 square meter. Yes, So sir. ano yung magiging planting distance nito? Yes, sir. So, ano po, sa regular post po, regular na poste type ng farming, ang maitatanim lang po kasi from around 3 meters is mga around 8 cuttings. 3 meters. So 3 meters is around 8 cuttings kasi 2 poste, sir. Dito po, sa 8 meters, so times 5 po nun. So around 40, ganyan, na halaman ang mailalagay natin. While at the same time, we're not compromising nutrients, ganyan. Kasi actually, sir, imagine sa poste, magkakatabi sila within a few inches. Dito, mas lumaki pa. Pero nagagamit natin yung empty spaces ng Oo mas nga, no? okay. Yes po. Kasi yung post, magkakatabi sila yung apat eh. But this time, mas malalayo nga Mas sila. malalayo. Mas malalayo sila, sir. Tapos po, so meaning to say is yung nutrients mas effective pa in every plant. Tapos ang ganda ng setup, hindi yung mahirap i-maintain na dito is parang kasi sa dragon fruit it's all about the maintenance. Okay. Dito, yun po yung inayos natin. Inayos natin yung ease ng farmers. Ito, na-notice ko lang, kawayan yung kawayan? Yes, sir. Kawayan yung ginamit mo na initial na gagapangan ng dragon fruit. Yes, sir. Then, pero pagdating dito sa taas, may pipe, dito sila nakasampa. Yes po. So, ano tong pipe na to? May bakal ba to inside? Yes, sir. May bakal po yan. Ito pong exact blueprint nito is we share them with all of our new farm starts. Kaya po, pagka nag-start kayo ng farm, wala na kayong po problemahin. We will guide you, as I always say, from root to fruit. Okay. So, naka-elevate ka. Yes, sir. Nakataas. What's the purpose? The purpose po nung elevation is kasi gumawa po kami ng ating sariling soil medium. Tsaka para din po if in case na nag-over Umulan. yung tubig, then naka-elevate yung ating halaman Hindi siya masasubmerge sa tubig. sa tubig. Yes, sir. Kasi ang kalaban natin ay root rot. So, ibig sabihin, itong inaapakan natin, ito talaga yung lupa. Yes po. And then, itong pinatong mo dito, ito na yung mga ameliorations, mga bagong materials na Yes po. na magiging planting material mo, Yes, sir. planting medium mo. Opo. Yung style ng ng housing, Opo. itong bubong mo, parang naka-overlap, no? Yes, sir. Tama ba? Yes po. Parang kagaya ng mga poultry. Opo. Okay, bakit ganun yung design? Alam niyo, sir, etong design po na to, it happened really by accident. Aha. Kasi po, nagtitipid ako sa materyales. Okay. So sabi ko,
Kasi napakita na natin sa vlog before yung trellis type na etong isa-isang poste, ay isa-isang trellis. Okay. So sabi ko, okay, hindi ganun kalaki yung lupa natin or gusto kong i-maximize yung space natin, ano ba ang ating pwedeng gawin? So sabi ko, why not try na pagdikit-dikitin natin, that way, we can maximize the space talaga. Isang house na lang rather than pahele-helera Yes, na sir. individual. So, ang nangyari po, by accident, napaganda pa. Na-maximize natin, naging times 5 yung capacity ng area. Tapos ito, since isang bubong lang, kaya naman naging ganyan yung design, sir. Sabi nyo nga, bakit ganon? Parang overlapping sila. Kasi po, nung una, dapat isang flat lang. Diretso. Sabi nila, ay, mahirap yon, baka hindi magtagal. Okay. So, kaya po, sabi ko na lang, sige, para medyo aesthetic, gawin mo na lang na ganon. But actually, it helps, no? Kasi yung circulation ng air, Yes. nakakapasok labas doon sa Yes, sir. taas. Opo. So, natsambahan naman po natin. Actually, yung roof po, sa Pinterest lang kinuha namin. Pero very effective naman po. Ngayon, na-replicate po natin to in different parts of the Philippines. Ito yung mga medyo magastos. Mga poste mo na. Yung mga poste, sir. Pero yun nga po, kagaya nung sabi ko kay Sir Joel, it's not necessary to start with the roof. We can always start bare open lang since dito naman sa Pilipinas, yung weather natin is very perfect sa dragon fruit farming. Basta hindi lang po kayo binabaha ang inyong Huwag lang farm, babayan. then good to go po tayo for dragon fruit farming. Ang Ormoc ba, Sir Joel, ano ang nyo, weather nyo doon? More on wet or dry? Parang balanse lang. Balance lang. Maganda, sir, yung setup niya. Oo. Maganda. Maximize talaga. Pagka in the middle of the season, sir, dito, sobrang ganda tingnan nito dahil Puro lahat flowers. both sides, flowers talaga. Ayan, so discuss natin, Kevin, yung mga pailaw mo. So kanina, yung na-discuss natin na, alimbawa, ulan ng ulan, papasok yung tubig. Opo. True enough, no? Hindi pumupunta dito sa plant. Yes, sir. Andun lang siya sa gitna, yung parang pinakakanal. Opo. Ayun, sir. So, eto po, as we can see, brown out lang pala ngayon. Brown out. Opo. Actually, etong ilaw po na to is lang sa amin din eh. May nagpadala lang sa amin from US. Sabi niya na, maglagay kayo sa mga greenhouses nyo or sa mga semi-greenhouse. Then, test it. So, that was last year po. Pero ngayon, napansin namin, okay siya. Ang kagandahan is kahit na off-season, since may maraming buwibisita sa atin dito, nakakapatikim kami ng fruits even during the off-season. Dapat may patikim ka para mag-moving seedlings. So, talaga pong pinapatikim po natin sila kasi kagaya ni Sir Joel from Ormoc pa. Oo, from Ormoc pa. Tapos hindi mo patitikimin. Kaya nga sabi ni Sir Joel, sige, hintayin ko na si Sir Buddy para sabay kami. Okay, gaano kadaming ilaw per square meter? Sa ganito, sir, around, I would say is, kung 400 ito, napansin ko is every 20 square meters sa isang ganito, covered na siya. Wow. Tapos, meron din kaming isang gano'n na malaki na ilaw na for the entire row na, okay yung response ng halaman. Kasi sir, tapos open lang siya from 8 p.m. till around 3 a.m. So around mahaba-haba rin Opo, so mga around 4 to 5 hours per day during the off-season. Ayun po, okay ang response ni dragon fruit sa ilaw. Gusto niya. So sa mga gustong, maraming nagtatanong sir sa akin na, sir, pagka Christmas season or yung New Year, ganyan, may bunga ba tayo? So eto na po yung yung kasagutan. Which is magandang solution kasi nga karamihan ng crops natin sabay-sabay mamumunga. Syempre, law of supply and demand, pag namunga lahat,
automatic yan, babagsak yung presyo. Pero kung meron kang harvest during the off-season, Yes. winner na yun. Jackpot. Jackpot yun. Bagong taon, lahat gusto ng prutas. So, we can command a higher price. Sir Joel, so far, Okay naman. Excited makatikim. excited ba katikim? Okay. So ito yun, no, Kevin, no? Yes po, sir. So, eto po, ayan, pinalitan natin yung design ng traditional post. Instead na mga gulong-gulong, Aha. we changed Bakal it na. into, ano po, yes sir, na may heat proofing na PVC. Okay. Mas ano lang tingnan, mas maganda lang, it's more pleasing to the eyes. Pagka kasi yung gulong-gulong, minsan, problema mo pa i-source kung saan ka kukuha ng gulong. Oh. Eto, easily available So na ito, po. bakal na linagyan mo ng coating, something like that? Ng sir, ng parang black na PVC. Yeah. Para po, heat resistant. Para Oh, po I hindi see. maluto yung halaman Yung natin. halaman na nakasampa. Yes. Sir Joel, ilang feet po yung taas ng poste nyo sa farm? Mga, Mas 5, mataas. no? Mas mataas. Opo. Ito po, kita natin kahit na hindi siya ganun kataas, Oo, productive pa rin. bawat puno may bunga. Opo. Thank you, Okay. thank you. Yung natin dyan, chopping board. Okay, as usual, ito yung highlight. Yan, so yung paubayan natin kay Kevin. Yes, sir. Anong gagawin? Si Sir Eugene at saka si Sir Joel ang titikim. Bigyan natin ng chance mahulaan ano yung the best. Yes. Or ma-confuse ano sa dami ng masarap. Yes. Dito po, so nasabi nga natin, as the viewers know, we have over 200 varieties of dragon fruits dito sa Bulacan Dragon Fruit Depot. And sila Sir Joel nga, kanina dapat testing na kami ng mga dragon fruits. Sabi ko, eto sir, may nakahanda na kami actually para sa vlog. Hintayin na namin si Sir Buddy para sabay-sabay ito. Okay, so mag-umpisa siguro tayo kay Sophia Red. Ayan. Tandaan nyo ha, yung mga pangalan, para pag sinabi namin masarap, tandaan nyo kasi yun yung order nyo. Yes, so Sophia Red. Oh. Wow. Ganda ng flesh niya ha. Yes, sir. Ano sir? Nainggit ako. Parang dragon fruit. Dragon fruit. So ito po, it's one of our varieties from Thailand. Etong si Sophia Red, it's average size about 300 to 400 grams Per fruit. Per fruit. Meron po tayong iba't ibang klase dito. Dito sa una na to, ito is medyo faint etong si Sophia. Hindi siya kasing bulaga nung flavor like etong others. Para lang meron tayong comparison kasi po kanina napag-usapan namin sir yung price range ng varieties. So depende din po yung presyo sa kung anong variety. So next, let's go with dito kay Bruni. Bruni naman po, it's green skin na white flesh. Hindi siya ganun kalaki. Okay. Pero kakaiba po itsura niya. Na malalaki yung seeds. Na ayan po yung seeds niya, medyo may kalakihan. Pero try po natin yung flavor. Ito, sir. Okay, thank you. Try po natin. Sir. Kakaiba. Mas matamis to. Mas matamis. Pero may ibang flavor note po siya. May ano siya eh. Ano ba yun? Ano yung taste na yun? Ang nako-compare lang is medyo may parang floral daw. Ano nga ba yung tawag sa milk tea? Yung parang jasmine, ano ba yun? Basta may floral sweetness yung flavor ng Bruni. Try nyo na po itong Australian Yellow. Di ba, ito ba yung the usual then? Ito po
po yung typical dito sa na yellow variety sa Philippines, but Okay. it's a hybrid variety from Australia. Okay. Yellow skin and white flesh naman po siya. Anong pangalan nito ulit? Australian yellow po. Australian Yellow. Ano naman to? Citrus. Citrus. Mm. Nako-compare po ito sa kiwi. Tama. Maasim, may asim siya. This variety ay isa po sa gusto ng nung susuplayan natin na SNR. Ah, okay. So, kung gusto niyo sir na ayun, kasi nagbigay sila sa akin ng 4 SKUs. This is one of them. Ayan, sir. Pakita na natin ito. Makalimutan natin yung branding. Ayun. So, eto po. So, SNR, sa mga nag-start na po ng, naumpisa na namin na farms dyan, sa nakikita nyo sa mga posts namin, we are trying to get everyone na mag-start ng farm or sa mga nag-umpisa, we can now supply SNR, guys. So, dati kasi ang usual na tanong sa akin, saan po namin dadalhin? Ibebenta. Kung mag-umpisa man kami ng farms. Ngayon po, ito yung parang nagko-connect sa ating lahat na i-message nyo po kami, we can buy your fruits as long as we have started your farm. So, ayun po, Australian Yellow. Next po natin is... So, pangatlo na po yun. Next po tayo. Next is Orange Grenade. Okay. Ganda ng kulay. Oh. Pakita Iba rin yung kulay, ha? Yes po, orange, then loob niya. Busog na tayo. Ito, masarap. Mas masarap. Tamis. Gusto kong marinig kung anong reaction ni Sir Joel. Sir Joel, pinaghati pa kita ng isa pa kasi nagustuhan ko yung ano eh. Ito yung matamis. So far, Sarap. of the four, Ito yung stand out. Yeah. So, Orange Grenade po, ito yung isang paborito ni Dole at ni SNR. So, si Dole Philippines po, nagpunta sila dito sa farm and they are looking for a 5th fruit na sasama sa kanilang lineup. Okay. Kasi sabi nila for the last parang over 15 years, they haven't added a new fruit to their lineup. Ngayon po, till now. So ngayon, gusto nilang dalhin ang dragon fruit, which ang kanilang pinakagusto is the orange grenade. Si orange grenade po, ang average brick score nito is roughly around 20 to 22. Oh, ang taas. Sobrang taas po. At sa sabi nga ni Sir Joel, masarap talaga. Sarap talaga. Kayo Sir Buddy, anong masabi nyo? Sir Eugene, Parang hindi anong dragon masabi fruit nyo? na because, Yan yung di ba sir, no? Parang hindi na siya dragon fruit Oo. kasi sobrang tamis. tamis niya. You have the option to sell to us para po masuplayan natin yung SNR or Dole. Or pwede pong sila ang maghanap ng sarili ng buyer, so we give them the freedom. Sa amin lang po is we give them the option to sell to us. So depende dun sa gusto nilang business model. Yes. Opo. Kung gusto mo concentrate ka sa farming, sa production, then i-turn over mo na lang yung marketing side, maganda rin yun. Kung gusto mo, control mo lahat, Yes. control mo yung presyo, everything, then you can always find your own market. Yes. Sa akin, sir, never kung parang itinay up yung any of our clients na parang, oh, sa amin lang, kami lang kuha niyan. Hindi. Sa akin, gusto kong may freedom sila na gusto ko dito ibenta sa town namin, then that's 100% okay. At mas maganda yun dahil mas malaki yung kita. Yeah. So, ayun. Pero, maganda din syempre ang kita kung kukunin din namin if hindi nyo gustong isipin. Well, kung yung farm mo is smaller at kayang-kaya mo namang i-manage everything, pwede yun. Correct. But kung nasa mas malakihan ka na, better, mas practical na meron talagang kukuha na lang ng produce. Yes. Opo. Ayun. Ito po ang orange grenade. Okay. I really want to highlight this. Okay, so far, stand out si Orange grenade. Orange Grenade.
Ayan, Orange. naubos. Orange Okay. grenade ang paborito. Paborito. As always. Ayan. Ayan. So, next natin is si Asunta 3. Ayan, Asunta 3. I think si Sir Buddy is very familiar now with the Asunta Yeah, line. with Asunta line. Sabi nga ni Sir Buddy, parang na-try ko na yung Asunta before. Pero sabi ko, Sir Buddy, you tried Asunta 5 pa ako before. Ngayon, eto is iba naman po, ibang version. Okay. Asunta 3. Parang, may kulay doon sa skin. Yes, parang may outer ring siya na Yeah. color pink. May pink siya sa skin. Ito bang tamis? Mas matamis. Mas matamis to. Mas matamis to. Mas matamis si Asunta 3. Sarap. Ano, sir? Na may idea ka na anong itatanim mo? Yeah. Ito. Lahat na kukunin ni Joel. Orange grenade saka Asunta 3. Asunta 3. Anong breaks nito? Break score po ng Asunta 3, over 20 din to. Roughly 21 to 23. Next natin, Hana. Hana. Ayan. Okay. I think si Hana maganda sa labas. Yes. Tsaka po, makapal sir yung balat niya kung maano nyo. Perfect for exporting din. Nakuha natin sa Florida, pwede po nating ibalik yung prutas sa Florida. Tingnan sir yung balat niya. Pagka kasi ganyan po na makapal yung skin, ano siya, mas matagal yung shelf life. Shelf life. And especially with kung magsusupply tayo sa SNR, ang gusto lang naman nila, they're not particular with a specific variety. But kung putting flesh, we can supply etong si Hana. Kasi kung makikita natin, ang kapal ng skin niya. Ang kapal nga. Try natin kung okay. Try natin. Thank you. Iba rin yung ano. Barin yung Matamis na may konting sour. Oo. Pero matamis. Tamis. Na may asim. Nako-compare po nila ito sa lychee. Pwede. Yan ang mga maganda sa kombucha. Yes, sir. May citrus konti. Talagang gusto ni sir ang kombucha. Pangarap ko yan. Pangarap ko yan. Quindenary. Ayan. Quindenary, isa po ito sa bagong variety natin sa Philippine market. I believe this is one of the first fruits. Na kuha po natin itong variety na to from California. Available na po dito sa Dragon Fruit Depot. Oh. Pink. 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 Ang ganda. Ang ganda ng flesh niya. Yes. Ang ganda ng itsura. Magkaso sila ng ano? Yung hula. Huli ano? Yung huli. Same lang. May ganong stent. Pero mas masarap to. Quindenary. Actually, ito, medyo towards the end of the season na tayo, kaya hindi ganun kalaki, no? Pero lumalaki to. Malaki rin. Mga 2 to 2.5 fruits is 1 kilo na. 1 kilo. Edgar. Yan, Okay. malaki. So, ito is para siyang may pagka-orangey. Orange. Flesh. Orange skin, and then ang flesh nito, let's see. Oh. Ayan, sir. Okay. Oh. Tikima na. Bigyan, sir. Sarap ng buhay dito. Pwedeng mag-tour everyday. Yes po. Panis. Tsaka may flavor, no? Panis. Sunta 5 Edgar. Patanim din ako ito. Lahat na lang eh. Tsaka imagine, sir, etong flavors po na to, pag mas malamig siya, mas nag-i-intensify pa yung sweetness niya. Pag naka-ref na. Para siyang nilagyan mo ng sugar.
Parang ganun lasa, sir. So, imagine mo yung naggawa ka ng shake, Oo, yun. nilagyan mo ng sugar, ganun na yung lasa. Tamis. Mas matamis eh. Mas matamis. Sarap. So, I don't think na na-try ni Sir Buddy itong Asunta 5 Parang hindi, First time no? niya. Yung brown. Asunta 3, Asunta 5, Orange Grenade, Hana. So, ayun po, yun ang brief overview ng ating mga varieties. Kayo, sir, meron ba kayong iba pang gustong tikman? Sir, Ay, yung green. yung green. Oo nga, no? Ano to? This is green skin red flesh. Ah. Ito naman po, it's a variety from Thailand. Ito, na-try na ni Sir Buddy ito. Natry ko na to. Yes po. Ganda. Ganda nung kulay. Para siyang may sili. From may sila. Aftertaste. May spice. Yung lasa lang. Lasa lang. Hindi yung hindi yung spice. Oo. Hindi spice. Yung lasa lang. Yung aroma. Ito po, kadasan, na hinog na ba yan? Kasi green pa. Yun yung natural, po niya. Natural gene. Ayun po, sa mga gustong makatikim nito, come visit us. We'll do the same mukbang version pagdating nyo po dito. Mabubusog kayo. Baka kasi umabot yung video natin ng 6 episodes eh. Kaya, Alright, so as always, no, laging may surprises dito sa Dragon Fruit Depot. Sulit. Sir, sulit ba? Sulit talaga. Sulit. Kailan ang shipment, sir? ayun, so thank you po. Thank you po sa pagbisita ulit dito sa aming farm, sa walang sawang pagsuporta. Sa mga gusto pong mag-visit, visit lang kayo dito, Bulacan Dragon Fruit Depot. Bigay ko po ang aking phone number ulit, sir. Kasi tuwing may video talaga, may tumatawag talaga, marami from ibang Abroad. bansa eh, from abroad. My personal phone number. So pag tumawag po kayo, ako sasagot. It's 702-339-6522. US number to. US number. US number. Ngayon po, Jen, hindi ka pa pala nagpapakita. Jen, dito ka! Ito. So, si Jen po, si Jen ang aming farm manager. So, you can contact us po sa aming Facebook page, Dragon Fruit Depot, or sa 0945-105-9303. Ayan. Ayun, so yan sir. Thank you po ulit sa pagbisita at pagtikim ng aming mga prutas. Thank you rin, sir, sa Sir, thank you. Uh-huh. Sir Buddy, thank you as always. Thank you, as always. Number 1 supporter ng agribusiness. Yes, thank you po. Yun ang, May bibigay ako. Kilala nyo na to, no? Si Greenland. opo. Pero hindi pa namin siya, sir, na-try actually yata. Itry nyo lang. Opo. Experiment. Thank Actually, you, sir. ang convert dyan si Rico Batumbakal eh. Sa papaya niya at saka sa melon niya. Ginamit niya. Anong, Sir, gusto mo? Anong Try mo laman lang. nito, sir? Ano lang siya, i-mix mo sa soil. Okay. Parang Fertilizer lang fertilizer talaga. Thank you po. Ano pa? Ito pa. Oh. Ito naman si Dolomite. Sa States, ang tawag nila Calmag. Calcium, magnesium. Okay. Pang-neutralize ng soil. If you're always using inorganic fertilizer, in-neutralize nito. Clear now. Okay. So, i-mix mo lang din sa soil. Konting-konti lang. Okay po. Konti-konti lang. Sir, try mo rin. Thank you, sir. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.